Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 para iulat nga po yung mga karagdagang paghihigpit at mga hakbang ng ating pamahalaan, partikular yung mga paliparan para maiwasan po yung pagkalat ng Mpox cases sa ating bansa. Sa ngayon po kasi ay tumaas na sa 14 ang kabuuang bilang ng Mpox cases sa ating bansa mula noong July 2022. At sa ngayon, ayon sa Department of Health, ay nasa 5 na po ang bilang ng mga aktibong kaso. Kabilang po rito yung 2 bagong kaso, yung Mpox case number 13 ay 26 years old na babaeng taga Metro Manila at ang Mpox case number 14 naman, ang pinakabatang pasyente na 12 years old lang po, no? Lalaki mula sa Calabar Zone. Sa ngayon po ay naka-home quarantine ang dalawa at bilang bahagi ng pag-iingat at para mapigilan din po ang pagkalat ng Mpox dito sa ating bansa, gaya ng binanggit ko ay hinigpitan pa ng mga otoridad ang screening sa mga pasaherong papasok at palabas ng ating bansa. At kaugnay po niyan ay makakapanayan po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health. Kaugnay po rito. Assistant Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Alright, Asek, una po sa lahat, dati po meron na tayong pinipirmahan o sinasagutan na health form. Ano po ba yung kaibahan o yung karagdagang requirement na kailangang sagutan na electronic health form para po sa mga papasok at papalabas ng ating bansa? Maris, ganun pa rin yung bilang ng mga tanong na sasagutin sa ating health declaration form na kabilang na ng e-travel app or dun sa website na ginagamit ng ating gobyerno. Ang dinagdag po natin dito, kung dati ay sumagot tayo na may nararamdaman ka bang sakit, pag nag-yes ka doon, may lalabas na listahan. Doon sa listahan, dati ang mga nakalista, upo, sipon, kung ano mga simptomas, ganyan. Pero nagdagdag tayo ng isang pwedeng piliin. At ang pipiliin na yon, kung meron man, ay kung meron ka mga pantal or blig. Mahalaga ito, Maris, kasi dati ang mga simptomas na nakasulat, wala masyadong simptomas sa balat. So maaaring noon ang mga biyahero kapag pinipili nila yung sintomas, wala silang mapili na sintomas sa balat. So ngayon meron na siya at pag pinili yon ay magsisignal ito para tulungan sila ng Bureau of Quarantine. Alright, Asek, paano kung halimbawa nanggaling yung pasahero sa isang bansa na may outbreak ng Mpox at kung nakitaan ng mga sintomas, anong gagawin doon sa pasaherong yon? Halimbawa, nandito na sa paliparan. Magandang tanong yan, Maris. Una sa lahat, ang Mpox sa ating response, kapag na-flag sila, pag sinabing flag, meron pa kasing isang tanong, no, nabanggit mo na may listahan tayo ng mga bansa galing sa WHO na kung ito ay outbreak or hotspot area at nanggaling ka doon. So kung nag-yes ka doon, kung meron ka ring sintomas, ikaw ay kumbaga lalapitan ng Bureau of Quarantine respectfully at atuhan na magkaroon ng secondary screening. Sa secondary screening, meron doon na karaniwang doktor or nurse na trained at alam niya kung ano yung mga tanong at mga gagawin para ma-examine kung pwede kang maging suspect Mpox case. Kung suspect Mpox case ay lalapitan po at dadalhin, of course with consent and with discussion, to a referral hospital for sample collection and then papayagan rin pong makauwi. Hindi naman po dinidetena. Basta makuhanan ng sample collection at contact information, pwede na siyang mag-continue ng isolation at home. So at home, hindi dadalhin sa ospital? Dadalhin po pero for sample collection lang, Maris. Hindi siya mananatili sa ospital. Alright. Sir, ano pa po ba yung mga karagdagang hakbang na isinasagawa ngayon ng Department of Health para masigurong hindi nakakalat o hindi makakapasok sa ating bansa yung deadly clade 1B na naging sanhi po ng outbreak sa ibang mga bansa? Yes, Marisa. So dagdag dun sa ating additional screening question, patuloy rin yung ating surveillance sa local kasi siyempre alam natin na we have to cover all bases at maaaring may makapasok na lumitot dun sa screening. At ang patuloy natin na tuloy-tuloy yung surveillance natin, bigyan kita ng mga update. Ito parang dito ka lang unang sasabihin, ikaw yung unang tumawag eh. Yung case 10 natin, 72 close contacts na yung na-trace. Yung case 11, 15 close contacts. Case 12, 9 close contacts. Case 13, 26 close contacts. Si case 14, 4 close contacts pa rin. So
So even as we speak on a daily basis, lumalakas yung ating surveillance and even contact tracing in cooperation with our LGUs. Alright. Huli na lang po, ano ang dapat gawin para maiwasan ng Mpox? At kapag tinamaan ka ng sakit, ano rin ang dapat mong gawin, ASEC? Yes, Maris, ang Mpox ay ibang-iba sa COVID. Ang hawaan ng Mpox ay balat sa balat, skin to skin. So ang ating pag-iwas sa COVID ay iwas na magdikit ang ating balat. At pag sinabing magdikit ang balat, simple po ang isang protection na pwedeng gawin. Magsuot tayo ng long sleeve, pantalon, huwag muna tayo magsando, huwag muna tayo mag-shorts at palda. At kung tayo po ay makikipag-usap ng malapitan, yung talagang mukha sa mukha or magkalapit ang ating mga ulo, ay magsuot tayo ng face mask. Ito yung mga practical na hakbang kasama ang paghugas ng kamay at paggamit ng alcohol sanitizers para hindi tayo makakuha ng Mpox. Kayang-kaya nating maiwasan to, huwag po tayong mag-alala. At pag tinamaan po kayo ng sakit? Pag tinamaan tayo ng sakit na Mpox, meron naman po tayong mga gamot sa sintomas para sa pangangati, para sa pananakit ng mga butig. At kung sa gumagaling ito, ang ating isolation period ay mula 2 weeks hanggang 4 weeks. Parang bulutong tubig ho siya na natutuyo pag tumagal at pag nahulog na yung langit, ay pwede ka nang makasalamuha uli at bumalik sa dating gawin. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyong una niyo pong ibinigay dito sa Unang Balita. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Magandang umaga po. Salamat, Manis. Good morning. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.